What's up mga kabubong? Welcome to Caspar Roofing Channel. I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Calamba, Laguna na kung saan sinimulan na natin yung installation ng ating clip lock. Pero isa sa magiging challenge natin dito ay kung paano natin tatakpan yung dulo ng kanyang gutter dahil ang gusto ng owner ay free flowing. Pero bago yan, syempre, please don't forget to subscribe because it's time to raise the roof. Alam mo, ang ganda ng kisame natin. Pakita mo nila insulation. Pero mamaya natin kuhanan yan. Yan. Yung insulation na gamit namin dito ay Insol Pro. Insol Pro Insulation. Ito yung aming clip lock. Diba? Napanood mo yung aming previous video. Ang clip lock ay walang tech screw. So, ibig sabihin, i-install natin siya gamit yung metal bracket. Merong bracket yan na maglalak dito. So, yun yung naka-attach doon sa pinaka-main frame. Oh, di ba? So, yung mapapansin nyo, almost done na yung installation ng ating roofing. Finishing na lang, pero syempre hindi pa yung fix dahil nga isa sa mga challenge natin dito ay kung paano natin takpan yung dulo ng ating yero dahil first time natin gumamit ng clip lock. Isip tayo kung ano magandang gawin para matakpan lang yung dulo ng ating yero para masatisfy natin si Sir Evan. Di ba? Hi Sir Evan. Randolph. Pero ang ganda. Pabra. Na-amaze ako sa design ng bahay na to kasi na-maximize niya talaga yung area. So yan, shoutout kay architect kung sino naman yung architect at saka designer ng bahay na to kasi napakaganda ng disenyo niya. Ang ganda, di ba? Luwag, no? I cannot imagine 160 square meter to pag tingnan nyo in actual. Kasi talagang na-maximize yung area at saka sulit, di ba? Well, anyway, going back sa ating naging problem, kung paano natin i-solve yung challenge nito, ay magma-mock up muna tayo. Kung anong mas magandang gawin? Kasi kailangan maganda yung bubong natin dahil alam nyo ba, dadala ng bahay ay yung bubong. So, kailangan ay maganda yung ating bubong. At saka syempre, yung Sir Randolph Ivan kasi nanonood ng aming vlog yan. So, Sir, thank you sa panood ng aming video. At dahil dyan, sinisigurado ko na yung bahay mo bago namin i-turn over ay satisfied po kayo at yung ating designer, yung ating architect. Diba? At saka alam nyo ba, yung ginamit namin dito na insulation ay Insol Pro. Ano ba yung advantage ng Insol Pro? So please, watch this. Ano ba pinagkakaiba ng Insol Pro Insulation sa mga ibang insulation product? Dahil ang Insol Pro Insulation ay sa cell structure niya pala, kung mapapasin natin, very close siya. Unlike doon sa ibang mga insulation like bubble type at saka PE foam. At hindi lang yun, ang Insol Pro Insulation also is resistant yun. Di ba? Resistant at hindi lang yun. Siyempre, resistant siya sa bacteria and higit sa lahat is environmental friendly. So, try natin kung bakit to ay naging heat resistant. Alam mo, kinagandahan nito, unlike sa ibang mga insulation, pag sinindihan natin yung insulation, pag nagkaroon ng fire, ito ay hindi siya kumakalat. Unlike ng ibang foam. So, try ko to, ha? Naku! Kumalat ang apoy, di ba? Try pa natin ulit. Oh, di ba? So, mapapansin nyo dun sa aming previous project kay Sir Mendoza na nagkaroon ng sunog yung kanyang bahay dahil sa pagkalat ng apoy. So, nagkaroon ng spark, nasunog yung insulation, kumalat yung apoy sa insulation like PE foam. Yan! Ito yun. Try natin. O, diba? So, kumakalat siya. Ito yung mga ordinary insulations or PE foam. Nakalimitan nakikita natin sa ating mga bahay. Alright, may smoke tayo. Try natin to ulit. Diba? So, yun. Yun ang kinagandahan ng
Insol Pro Insulation. So, yun na nga, medyo expensive lang yung Insol Pro Insulation kasi parang times 2 yung price nito compared dun sa ordinary insulation. Pero syempre, di ba, it will protect to your property at saka syempre sa inyo na rin ng mga nakatira sa bahay. Imagine mo pag nasunog yung bahay mo sa pagkalat ng apoy because of the insulation. So, okay lang yan. Very expensive. This is very expensive than ordinary insulations and bubble tie. So yun, dahil nga isa sa mga naging challenge natin dito ay kung paano natin takpan yung dulo ng ating clip lock dahil ito ay free-flowing. So ano nga ba ang free-flowing? Ibig sabihin ay wala siyang gutter or free-flow discharge po yun. Ibig sabihin, tubig natin ay didiretso yan sa baba. Siyempre, sa baba naman talaga babagsak yung tubig natin. Pero ibig ko sabihin ay hindi na siya dadaan ng gutter. Kaya siya free-flow. Yun nga lang, isa sa mga problem nito ay kailangan din natin maproteksyonan yung kanyang fascia board. Although, ang gamit niyang fascia board ay Hardeflex Next Gen. Ibig sabihin, yung Hardeflex Next Gen ay hindi siya nilulumot o hindi siya nagmumold. Pero syempre, para maproteksyonan natin siya, para dun lang sa mga dumi, yung mga marking ng dumi. Dahil pag umuulan, tapos yung tubig, marumi po yun dahil dumaan yun sa bubong, kasamang dumi yun sa yero. In a long run, kung mapapansin natin, yung ating mga fascia board, may mga drip yan na dumi. Yun, kasi dahil yun sa tubig. So yan sa mga challenge natin kung paano natin ma-protectionan, mas less yung maintenance ng kanyang fascia board. At pangalawa, kung paano natin matatakpan yung dulo ng kanyang yero or ng ating clip lock. Although, syempre, yung clip lock natin ay pinaka-the best yan sa free flow, kahit lagyan natin siya ng cover dahil mataas po yung ating grip. Anyway, abangan nyo yung aming pagmamock up dahil magmamock up na kami bukas. Bali, 3 klase yung aming i-mock up, yung as per plan. Then, gagawa tayo ng sarili nating actual design kung maganda sa timpla at saka sa panin ni Sir Ivan at saka ng designer ng bahay na to. Kasi sa'yo naman, ang ganda ng design ng bahay tapos yung bubong ay hindi maganda, di ba? So, pinaka-importante sa lahat, ang pinakamaganda ay bubong. Kumbaga sa tao, yung buhok. Bakit yan ay ating crowning glory. So, sa bahay, ang crowning glory niya ay, bubong. Di ba? So, yan. Abangan niyo yan, yung finish ng bahay na to. Abangan niyo kung ano yung na-final namin na design para maproteksyonan yung kanyang fascia board at para matakpan natin yung dulo ng ating clip lock. Anyway, hindi nga tayo makakakyat ng bubong dahil nakatakip na siya lahat. Paano rin yun lang yung video ito gamit ang drone. So yun, dyan na nga nagtatapos yung video ito. At maraming salamat sa inyong pagsama. Please visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated for more roofing ideas. And remember, if you want to shelter more, all you have to do is raise the roof.